Hello sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Roel. Tubong Iloilo at nasa 48 taong gulang na rin po ngayon. Nangyari naman yung kwentong ito noong dekada 90. Noong mga panahon yon ay marami na rin namang mga kabahayan sa aming lugar. Kaya kahit may mga kwentong aswang naman kaming naririnig noon, ay medyo baliwala lang sa amin yon, lalo at hindi ko naman may tuturing na sobrang liblib ng aming baryo kahit malayo rin talaga sa syudad. Para sa amin noon ay normal na lang din yung mga ganoong usapin. Hindi talaga mawawala yan sa mga baryo na minsan ay may mga usapang patungkol sa mga aswang na yan. Isang umaga noon, nagpunta sa bahay yung pinsan kong tawagin po nating Loisa. Ako agad yung naabutan niyang nagkakape sa may labas ng bahay. Kaya agaran ko nga po itong tinanong. Ano bang atin pinsan? Tanong ko naman po noon. Marami pa bang tumutubong makabuhay dyan sa likod ng bahay ninyo pinsan? Tanong naman po nito. Ang tinutukoy po niya dito ay yung parang baging na halaman na pangontra umano sa aswang. Marami kasing gano'n na tumutubo sa may likod ng bahay namin noon. Siyempre, tinagalog ko na lang din po pala yung lahat ng mga usapan dito. Napatango lang ako sa kanya noon. Bago nga ako nagtanong kung aanin nga ba niya yon. Ano kasi kagabi? May nangangaswang sa bahay. Nakita ko mismo sa may bintana. Nakatayo lang siya doon at nakasilip. Sa unang tingin ay parang tao lang sana, pero nung napabangon ako para mas makita ko yon, napakaitim nun. At yung kanyang mga mata ay nanlilisik at pulang-pula na nagliliwanag. Parang mga mata ng mabangis na hayop. Ang matindi pa doon ay naglalaway na yun habang nakatingin sa bunso kong anak. Nung napasigaw naman ako ay ang bilis naman nung nakalis. Kwento pa nga ng pinsan ko noon. Nung magising daw yung asawa niya, agad na lumabas ito para habulin yon, pero wala na raw itong inabutan. Ganoon na lamang yung takot ng pinsan ko, lalo na at yung bunsong anak nga nito ay wala pa pong 1 taong gulang noon at talagang malusog rin po na bata. Nung hindi na raw nahabol ng asawa niya yung aswang na yon, ay bumalik raw siya para tignan kung sinira ba yung bintana nilang gawa lang din sa kawayan. Doon na nga niya napansin na basang-basa raw yung isang bahagi ng bintana at may mga naiwan pang parang malapot na likido na may kakaiba at mabaho raw talagang amoy. Mukhang grabe nga yung paglalaway ng nilalang habang nakaantabay lang siya doon sa may labas ng bintana. Mabuti na lang at agaran namang nagising itong pinsan ko. Pagkatapos po niyang magkwento, tinulungan ko nga siya noon na manguha ng makabuhay. Pupunuin daw nilang sabitan yung bintana nila. Pinalagyan din daw niya ng harang sa asawa nito, yung itaas ng kanilang dingding, upang hindi madaanan doon lalo at walang kisame yung kanilang bahay. Pinatibay rin daw nila yung kanilang mga bintana at pinto. Mabilis na kumalat yung usaping yon sa aming baryo. Bali-balita na naman noon na may gumagalang aswang sa baryo. Pero tulad ng sabi ko, ay medyo hindi na nga bago sa amin yung mga ganitong pangyayari ng panahong yon. Katunayan ay hindi naman ako natakot nung magkwento sa akin yung pinsan ko. Mas nang ibabaw pa nga yung galit ko noon sa kung sino mang hayop na aswang yung may gawa nun. May ilang mga taong pinaghinalaan kami noon, pero hindi rin talaga namin alam kung totoo din bang aswang yung mga ito. Lumipas pa nga yung mga araw pero hindi na rin naulit pa yung ganong pangyayari. Isang gabi nga noon ay napadaan ako sa kanila at kasama ko din yung tsuhin ko noon na tawagin naman po nating Tito Eloy. May dala kaming mga gamit sa pangingisda noon, lalo na at magpapalaot nga kaming dalawa. Nung biglang sumindi nga ng yose yung tsuhin ko sa may tapat lang banda ng bahay nila Loisa, at bigla nga itong nagsalita. Teka lang Ruel, wala ka bang naaamoy? Parang ang baho. Sambit pa nga nito.
Pero dahil sinisipon nga ako noon, ay napailing na lang din ako dahil wala naman talaga akong naamoy na kung anong mabaho. Napatingin lang ako sa bahay nila Loisa noon. Patay na rin yung kanilang mga ilaw. Dahil mga alas 9 na rin po yun ng gabi at malamang ay natulog na rin yung mga ito. Ang balita ko nga po noon ay wala rin doon yung asawa ni Loisa. Mukhang may pinuntahan. Kaya doon na lang din natutulog yung kanyang ama ng mga ilang araw na rin. Ang tsuhin ko naman ay pasingot-singot lang habang nagpapalinga-linga pa sa paligid. Dahil sandali nga kaming tumigil noon nung sinabi niyang meron daw siyang naaamoy na kakaiba. Parang nawala naman. Baka may kung anong patay na hayop lang sa malapit. Sambit pa nga po nito, sabay agara na nga akong inaya na tumuloy na kami. Mga 2 oras lang yung balak namin noon sa aming pangingisda. Dahil nangisda na rin po kami nung hapon. At bumalik lang kami dahil medyo marami-rami nga yung nakuha namin nung hapon. Hinila na nga namin yung bangka noon papunta sa tubig. At agara na rin po kaming umalis pagkatapos nun. Ang kaso nga lang, mga 1 oras pa lang kaming nangingisda nung sinabi ng tsuhin ko na parang nahihilo daw ito. Sa kakayuko nito siguro. Lalo at minsan ay inaatake nga ng ganun yung tsuhin ko. Lalo kapag hindi nga nito nainom yung kanyang gamot sa kanyang sakit. Pina-high blood na naman yata ito. Ang sabi ko noon ay umuwi na kami at baka kung ano pa nga yung mangyari sa kanya. Ayaw pa sana nito dahil kaya naman daw niya at hindi naman ganon kalala yung kanyang nararamdaman. Pero talagang pinilit ko na siyang umuwi noon para na rin sigurado. Mas maaga nga sa madalas naming uwi yung nangyari noon. Pagkadaong namin ay agaran ko ng inayos yung lambat at binitbit yon. Magaan lang din naman dahil yung puting lambat po ito na manipis lang. Bigay lang din sa amin ng taga-akla naming kabarkada at siya rin po yung nagturo sa amin kung paano mangisda gamit yon. Bitbit ko nga po yun noon. Pero nakailang hakbang pa lang kami pabalik nang makarinig po kami ng kakaibang huni. Parang wakwak sa unang dinig pa lamang. Ano ba yon? Wakwak ba yon? Tanong pa nga ng tsuhin ko noon sabay binitawan at inapakan yung kakasindi pa lang niyang yosi. Parang wakwak dito. Ayan oh. Wika ko naman nung bigla ulit naming narinig yon. Tapos ay bigla rin yung tumahimik na animoy lumapag na kung saan. Parang doon galing malapit kina Loisa. Naku Rowel, baka inaaswang na naman sila. Tara na. Huwag mo na munang gamitin yung flashlight para hindi tayo agarang mapansin kung sakaling meron mang aswang. Medyo maliwanag naman yung buwan at kabisado rin natin yung daan. Wika pa nga ng tsuhin ko noon. Naanimoy bigla na lang nawala yung pagkahilong kanyang nararamdaman kanina. Agaran kaming pumunta sa bahay nila Loisa na hindi rin naman kalayuan doon sa may dalampasigan. Bit-bit ko pa rin noon yung lambat habang meron ding dalang sagwan si Tito. Nung natatanaw na nga namin yung bahay nila, nakaamoy na naman kami ng kakaiba. Sa pagkakataong yun ay pati na rin ako ay naamoy yun. Kahit sinisipon ako. Ganon po katapang yung amoy na yon lalo at pabor po sa amin yung hangin. Lumapit pa kami lalo noon at doon na nga namin agarang napansin na may kung anong gumagapang sa bubungan ng bahay ng pinsan ko. Nakita mo ba yan? Merong aswang sa bubong. Bulong pa nga ng tsuhin ko noon. Siyempre pareho na kaming nakaramdam ng kaba. Bigla namang nag-on ng ilaw sila Loisa sa loob ng kanilang bahay. Sabay meron pang umiyak na bata. Mukhang napansin na nga rin po nila noon na may kung ano sa kanilang bubungan. Kasabay po noon ay yung pagapang naman ng nilalang sa bubungan doon banda sa kabilang side ng bahay kung saan hindi na nga namin ito nakikita. Tara na, puntahan natin. Sambit ko naman po noon, pero pinigilan muna ako ng tsuhin ko. Wag. Hindi pa alam ng aswang na yan na nandito tayo. Pwede nating gamitin yon laban sa kanya. Magantay lang tayo ng tamang pagkakataon. Sambit naman ang tsuhin ko noon. At pagkasabi nga niya noon,
ay nakita naming lumabas ng bahay yung tatay ni Loisa na merong daladalang itak. Ito po yung isa ko pang tsuhin na bayaw naman itong si Tito Eloy dahil yung nanay po ni Loisa, yung kapatid ni Tito Eloy. Mukhang narinig naman ng tatay ni Loisa yung gumagapang doon sa kabilang side ng bubungan, kaya doon po agad yung kanyang tinumbok. Nung makita namin yun ni Tito, ay biglang nagsalita itong si Tito Eloy. Bantayan natin yung aswang dito sa kabila. Dito yan pupunta. Yan yung lambat. Magagamit natin yan, dali na. Nagmamadali pa nga po nitong wika at kasabay nun ay agara na nga po kaming lumabas sa pinagtataguan naming damuhan at mabilis pang lumapit sa bahay nila Loisa. Nagabang po kami doon sa kabilang side habang naririnig naman po naming nagmumura at sigaw ng sigaw yung tatay ni Loisa doon sa kabila. Agad naming inihanda yung lambat noon. Dito yan tatalon, sigurado ako. Sambit pa nga po ni Tito Eloy noon habang nagmamadali kaming ihanda yung lambat. Grabe po yung kaba ko noon na talagang nanginginig ako at medyo nilalamig din, lalo at basa po yung damit ko. Dahil kapag sumasabit po yung lambat ay talagang kailangang tumalon sa tubig at sisirin yon para matanggal sa pagkakasabit. Bukod pa sa katotohanan, nabasa rin yung lambat na pinapasan ko noong pabalik na nga kami. Nung marinig namin na parang papunta na nga sa side kung nasaan kami yung aswang na yon, hinawakan ni Tito yung kabilang parte ng lambat habang hawak ko naman yung kabila. Nanginginig ako sa kaba noon habang pinapakinggan yung nilalang sa bubungan. Mabilis na ring papunta sa aming kinaroroonan. At sa mabilis na sandaling yon ay may biglang tumalon mula sa bubungan at saktong-sakto talaga na bumagsak nga ito sa may lambat na aming inihanda. Agaran kong narinig yung paghiyaw ng nilalang noon. Nagpagulong-gulong pa nga ito sa lupa pagbagsak nito. Kaya lalong pumulupot yung lambat sa walang saplot nitong katawan. Nahuli nga po namin yon. At yun nga yung sinigaw ng tsuhin ko. "Andito! Nahuli namin!" Sigaw pa nga po nito noon. Napahiyaw naman yung nilalang na talagang nasasaktan, lalong at basa pa nga ng tubig alat yung lambat na nakahuli sa kanya. Pinupwersa po nitong makaalis at nagawa pa nga po nitong punitin yung ibang bahagi ng lambat. Pero nakapulupot na po yun sa kanya na talagang nahirapan na siyang makaalis. Ganoon na lang yung gulat ng tatay ni Loisa noon nung makita nga niya yung nangyari. Ipinaliwanag naman namin sa kanya na kanina pa kaming nakaabang dahil mas nauna pa naming nakita yung nilalang sa bubungan. Mabilis na nang hina yung nilalang noon. Yung paghiyaw po nito ay unti-unti na lang ding humina hanggang sa tumigil na rin po yun. Doon din ako lalong kinilabutan nung unti-unting nagbago yung anyo nito. Naging tao po ito, matanda at walang saplot. Habang animoy hinahabol na nga yung kanyang paghinga sa labis na panghihina. Pamilyar po sa akin yon. Doon na nga siya nilapitan ni Tito Eloy. At binaliktad nga po ito sa pagkakadapa niya sa lupa. Napatakip na lang din ako ng aking bibig nung ilawan ko yon, lalo at kilala nga namin yon. "Lolo Igme, ikaw yan, di ba? Ikaw yung aswang?" Bulalas pa nga noon ni Tito Eloy nung makita niya yung mukha ng matanda na noon ay nanghihina na. Ganon na lang yung galit ng tatay ni Loisa noon na halos agad niya itong tagain kung hindi namin pinigilan. "Tito, wag!" Sigaw ko pa nga po noon, lalo at yung matandang ito ay malapit din naming kamag-anak. Kadugo mismo. Tinanggal namin yung lambat noon at hinang-hina pa rin po ito. Hingi po siya ng hingi ng tawad pero siyempre ay galit na kami. Kung hindi lang namin siya kadugo, talagang papatayin niyo ng mga tsuhin ko. Inuwi pa nga po namin ito sa kanila. Sinabihan nila Tito yung pinsan nila na anak nga po nitong si Lolo Igme, na kung hindi pa nila paalisin sa baryo yung ama nito,
ay magkakaproblema na talaga kaming magkakamag-anak. Maging siya ay nagulat rin po noon. Hindi niya alam na ganoon pala yung kanyang ama. At kinabukasan nga po mismo, tinupad nga nila yung napag-usapan naming magkakapamilya. Pinauwi nga itong si Lolo Igme sa Mindanao. Nga pala, itong si Lolo Igme ay kapatid po mismo ng lolo ko. Sabi nga namin noon ng pinsan kong si Loisa, ay maswerte siya at wala na rin si lolo nung panahong mangyari ito. Dahil mabagsik po yun, at kapag nalaman niyang aswang po yung kanyang kapatid, at tinaswang pa nga niya si Loisa na apo na rin ito, ay baka mapatay niya talaga yon. Namatay na lang din po noon si Lolo Igme na hindi na talaga ito bumalik pa sa aming lugar. Kung ano man po yung nangyari sa kanya doon sa Mindanao ay hindi na rin po namin alam. Sana lamang ay wala na rin nagmana ng kanyang pagkaaswang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. At maraming salamat sa inyong lahat.